sinimulang pag-aralan ang posibleng paghahati ng diocese upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga mananampalataya sa hilagang Nueva Ecija. Sabi ni Bishop Reyes, tingnan mo nga kung paano natin hahatiin ang diocese ng Cabanatuan. So, ang ginawa ko ay kumuha ko ng ruler at kumuha ko ng mapa, hinati ko sa gitna. Dapat sana ang Talavera ay kasama ng San Jose, pero ang sabi ko kay Bishop Reyes, kinakailangang may piyon, mayroong mauna-munang dadatnan nila bago dumating ng Cabanatuan. Namatay si Obispo Reyes noong 30 ng Abril 1983. Di nagtagal, itinalagang ikatlong obispo ng diocese, si Obispo Ciceron Tumbocon. Siya ay mula sa lalawigan ng Aklan at ang dating rektor ng Pontificio Collegio Filipino sa Roma. Taong 1984, kapanahunan ni Obispo Tumbocon nang itatag ang diocese ng San Jose. Naging transition sa kadahilan ng... Yung buong probinsya ng Nueva Ecija ay nahati sa dalawang diocese. Medyo nagkaroon ng pag-a-adjust sa kadahilan ng kami nga ay napunta sa northern part. Pinaghandaan ko na rin na ako ay malilipat o masasama sa diocese ng San Jose. At pagkatapos noon, tinawag ako sa nunsyatura at sinabing ako ang magiging obispo ng San Jose. Ang kaganapang ito ay tanda ng pagsibol ng pananampalataya sa diocese. Nang magkasakit si Obispo Tumbocon noong 1987, itinalaga bilang Apostolic Administrator, Sede Plena, ng diocese si Obispo Pedro Magugat, MSc, isang Novo Ecijano. Siya ang kauna-unahang Pilipinong pari ng Missionaries of the Sacred Heart at gayon din ang unang obispo mula sa kongregasyong ito. Sa kanyang pamamahala, naganap ang kauna-unahang clergy reshuffle noong 1988. Kasi nung araw, walang tenure eh. Ibig sabihin, walang limit ang pari sa parokya. Hanggang gusto mo, hanggang gusto ka ng mga tao, okay lang. Si Bishop Magugat ang naging daan para magkaroon ng term of office. Pinag-usapan namin yon dahan-dahan sa mga meeting, pagpupulong, hanggang dumating dun sa isang retreat namin. Sa Tagaytay, natatanda ko, ang term ginawa na 6 years. Medyo nahirapan din dahil malaking adjustment yon para sa mga pari. Lalo na yung nagtagal na sa isang parokya at ililipat. Dahil ang ibig sabihin nun, kailangan ay bawat isa handa na iiwan na yung parokya. So may mga bagong pananaw nun tungkol sa iyong pagiging lingkod. Ikaw ay hindi ilalagay doon sa parokya ayon sa pangangailangan mo, kundi ayon sa pangangailangan ng sambayanan. Ito ang pinakamagandang naganap sa buhay pari namin noon ng panahon ni Bishop Magugat. Nalipat sa diocese ng Urdaneta si Obispo Magugat noong taong 1988. Si Obispo Sofio G. Balse Jr. mula sa Bicol ay itinalagang Coadjutor Bishop ng Cabanatuan. Siya ay humalili kay Obispo Tumbocon noong 11 ng Nobyembre 1990 bilang ika-4 na obispo ng Cabanatuan. Si Bishop Balse ay talagang visionary. No? Meron siyang talagang balakin na gustong mangyari sa diocese. Hangarin ni Bishop Balse ay magkaroon ng mga seminaristang nahubog na nakababad sa diocese. At ang isang maganda ron, nagpatayo siya ng College Department building.
Noong taong 1992, 13 seminarista mayor ang bumuo sa unang klase ng kolehiyo sa Maria Assumpta Seminary. 13 kaming nagsimula bilang pre-college formation year. At dahil nga kami yung pinakasimula, nakafocus sa amin ang atensyon ng mahal obispo, si Bishop Balse, at yung mga pari. Isa sa mga bagay na di ko makakalimutan na natutunan ko, siyempre bukod sa pag-aaral, ay yung pakikisama ng bawat isa. Isa ito sa mga naging pundasyon ko ngayong ako'y pari na. Naalala ko, unang taon noon sa College Department at ako ang talaga ng mahal na obispo bilang dekano ng kolehiyo at direktor ng kolehiyo. Siyempre sa umpisa, ng mga pagsisimula, may mga hirap, no? Dahil sa mga funding, no? Hirap din sa programa, naaakma sa paghuhubog ng mga seminarista. Subalit dahil nagtulong-tulungan kami mga pari, naayos namin lahat yon. At ang isang maganda ron, inihanda din ito ng Obispo Balse sa pamagitan ng pagpapadala ng mga pari sa abroad, no, para mag-aral. Kung mayroon mang isang yaman na nakikita ko sa aking karanasan, ito yung walang iba kung hindi yung mga formators ko. Yung mga pari na tagahubog, na patuloy na ibinabahagi yung kanilang karanasan, yung kanilang talino, at yung bunga ng kanilang pag-aaral at pagpapakadalubhasa sa ibang bansa. Nung pinadala kami sa Maynila, isa ang mga taga Maria Assumpta Seminary na kinakikitaan ng magaling makisama at magaling makitungo sa kapwa. Sa katunayan, yung pari natin sa diocese, buhat ito inabutan namin noong 1993, na doble na ang bilang nito dahil sa naitayong seminaryo, college department sa ating diocese. Noong 11 ng Pebrero 1993, nagpalabas ng isang liham pastoral si Obispo Balse na nag-aatas na maringal na ipagdiwang ng diocese ang ika-30 anibersaryo ng pagkakatatag. Kanyang ipinatawag ang lahat ng kaparian, mga relihiyosa at mga leader laiko ng diocese upang idaos ang unang Diocesan Pastoral Assembly. Alam mo yun, DPA, isa sa napakahalaga at makabuluhang pangyayari sa diocese natin. At naumpisahan namin yan yung DPA. At kami nagbabalangkas noon. Para na sa gayon, makatugon ang ating simbahan sa mga paglilingkod na dapat ibigay. At ang bawat isa sa mga panahong yun, punong-puno ng positibong pananaw, punong-puno ng pag-asa, at pagtutulungan kung paano higit na ugitin yung tinatawag nating pangarap ng diocese. Ang sarap mangarap kasi alam kung kailan maaabot ang mga pangarap. Nakita ko yung napakagandang pagtutulungan ng mga pare at mga laiko. Lahat nakikiisa. At siguro yun ang pinakamagandang nangyari nung panahon na yun. Napakaganda po ng karanasan namin doon dahil for the first time, ang buong diocese, lahat po ng leader laiko ay nagsama-sama. Mahigit na 200 ang nagpupulong, minsan ay 3 araw, 5 araw. Nagkaroon ng banding o pagpapalitan ng kuro-kuro. At nakita kung ano ang dapat pang baguhin sa ating simbahan at sa ating diocese. Kami mga errand boys doon, nung panahon ng DPA 1, 2, 3. Dahil nga kami pinakabata na mga pari, kami ang kasama ng mga nagpa-facilitate, kami ang tumutulong. Na-introduce kami sa DPA ay diakono pa lang ako. At ito ay napakasayang karanasan para sa akin sapagkat ang idealismo ng pagtitinuro sa amin sa seminaryo, ang lahat ng mabuting bagay, ay parang naipagpapatuloy sa isang napakagandang pangarap sa diocese. Nakita ko yung sigasig ni Bishop Balse para mabigyang linaw at direksyon yung mga programa ng diocese. Paano pa higit na maitatayo ang kaharian ng Diyos dito sa diocese ng Cabanatuan? Bawat parokya ngayon ay mayroon ng nakatalagang layunin, gawain. Kahit sinong pari ang dumating, hindi na siya nag-iisip, ano ba gagawin ko?
dahil naka-spell na doon sa diocesan plan, i-adapt mo ngayon sa parish level yung angkop na magagawa ninyo para sa inyong parokya upang bigyan buhay ang pananampalataya. Yung mahalaga dito, yung lay people, involved na yun sa gawain ng simbahan. Ngayon, nalalaman nilang kanilang tungkulin bilang isang Kristiyano, bilang anak ng Diyos. Tanda na naging buhay ang mga mananampalataya. Kumbaga yung may mga natutulog na kaisipan at damdamin, nagising upang magkaroon ng sigla sa pakikisangkot sa mga gawaing pampananampalataya. Para silang naging interesadong sumali o to participate in the church activities, to contribute. At nagkaroon ng lay empowerment, kaya naging mas masigasig ang mga laiko sa kanilang paglilingkod. Na nauli ang kasiglahan, nagkaroon ng dedikasyon, at nagkaroon sila ng pagtanaw sa kinabukasan. Very inspiring yung mga laiko nun. No? Siguro kung napapagod naman kami mga pare, pag tinitingnan ko lang yung mga laiko sa kanilang commitment, sabi ko, walang dahilan para kami ay hindi isagawa yung mga dapat namin gawin bilang pare. Kapanahunan din ni Obispo Balse nang pasimulan ang pagpapagawa ng bagong katedral ng diocese. So noong 1998, pinahayag ni Bishop Balse na nararapat lang na magkaroon tayo ng bagong katedral sapagkat lumalaki yung diocese. More or less, ang kanyang konsepto noon kakasya yung 5,000 katao. Kung meron naman tayong lupa dito sa likod ng bagong CIC, around 30 hectares, ipinipara yung 10 hectares na yon para sa bagong katedral. Noong 1999, inutusan kami ni Bishop Balse na tipunin yung mga arkitekto para tumulong sa pagpaplano at tinanggap nila yung imbitasyon ni Bishop Balse. Malaki yung gusali at nang tingnan yung gagastusin, malaki rin. Kaya yung original na kakasya yung 5,000 katao ay pinaliit ng kaunti ito at nabuo sa desisyon na kakasya yung 3,000. So ito ngayon yung ating pinasisimulan at ngayon nga, makikita na natin may bubong na ito. Yung sinasabi nating unang natapos noon, yung kripta na yung pinaka-basement ng cathedral ay isang libingan. Yung bandang itaas, ito yung pinaka-loob ng simbahan ng cathedral. Kaya pag tingnan mo sa itaas, sa bubong, nakapakuros yung gusali. Pero pagdating mo doon sa loob, pag pumasok ka, yung altar nasa gitna at nakapalibot yung mga tao dito sa altar. Ang kripta ay binasbasa noong 9 ng Setyembre 2001. Ang kripta ay ginagamit na libingan ng mga yumaong mananampalataya ng diocese at isa ring lugar na pinagdarausan ng mga malalaking pagtitipon sa diocese. Patuloy pa rin ang pagpapagawa ng bubungan at ng pangunahing palapag ng bagong katedral.